Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online. Ngayon ay Thursday uli at magkakasama tayo once again sa program na to para matuto together kung paano i-bless yung ating love life. Dito kami ni Marge para magbigay sa inyo ng mga guidance mula sa salita ng Diyos para i-bless yung buhay natin because we know na pagka tayo ay guided ng Espiritu Santo sa anumang aspect ng buhay natin, yung buhay natin ay mabibless. Pero once na tayo, Marge, ay guided ng puso natin, lalo na pagdating sa love life, tayo ay magkakaroon ng maraming wrong choices at problema sa buhay. Yeah, sigurado kasi walang kapag puso yung yung gumabay sa atin, puro mga disaster yung mangyayari. Why is that? Kasi yung puso, yung pakiramdam, hindi yan sustainable. Wala kang, gusto ko yan na later, ayaw mo na. So that's the why maraming mga couples, maraming mga relationship, ang laging may problema kasi laging puso yung kanilang gumagabay sa kanila. And we are going to be talking about this today. We want you to pay attention sa pag-uusapan natin because ang topic natin is about the danger of our ego. Itong topic na to is so important na pag-usapan because we know na kung tayo ay gagabayan ng ating ego o pride na tinatawag, ang ego ay pride, kung gagabayan tayo ng ating ego, ng ating pride sa love life natin, magkakaroon tayo ng maraming issues, magkakaroon tayo ng maraming problema na hindi na maaayos. Alam nyo na yung pride, yung ego, ang isa sa pinaka-reason kung bakit magulo yung mundo. In fact, hindi lang yung mundo. Nagsimula yan sa langit, diba? Yung pride na yung isang anghel doon ayaw makinig. Yung isang anghel doon nagmataas. Yung ego niya ay sobrang taas na hindi niya makita yung sarili niya na mali. And pinagtanggol niya yung kanyang ego. Pinaglaban niya. And what happened? Siya ay bumagsak sa lupa. And I think alam niyo na kung sino yung tinutukoy natin, di ba? Si Lucifer. And laging ganyan. Lahat tayo, meron tayong ego. Simula nang pinanganak tayo. That's why, nung lumaki tayo, meron tayong itong sense na tama. Diba? Minsan, pinaglalaban pa nga natin yung alam nating tama. Even though sometimes hindi talaga siya buong katotohanan, buong tama. But we fight for it because sa loob-loob natin, tama tayo. Diba? Tayo nasa katwiran. Ha? Pero when it comes sa love life, when it comes sa relationship, we will need to learn something. Something na ito ilalagay ko, I think it's worth na i-screenshot ninyo and itabi ninyo. Okay? Pagdating sa love life, pagdating sa marriage, it's either one or the other. Anong sinasabi ko? It's either your ego, yung pride, will kill, it will destroy your marriage, o kaya naman, your marriage will kill your pride. Isa sa dalawa. Either papatayin ng pride ang marriage mo, o papatayin ng marriage mo ang pride mo. It's one or the other. Okay? What do we mean by that? I think just by now, sa sinulat natin yan, may idea na kayo ng gusto nating sabihin. Okay? The reason why maraming relationships ang nagkakamali at pumapalya, it's because yung isa nasa marriage, isa sa kanila, o pareho sila, they allow yung pride nila, yung ego nila yung manguna. They don't want na bumaba. They don't want na matuto. Okay? Tawag doon ego. Gusto ko ako tama. And so on. At yan ang reason kung bakit yung ego na yung pride niya, yan ang papatay sa relasyon. Maraming relasyon, Margie, ngayon nasira. It's because ayaw nung dalawa o nung isa sa kanila na magpakumbaba. Pareho silang may ego and this doesn't work.
Mhm. So, kapag kayong ego ay buhay, we can be sure na mamamatay yung relationship. Kasi walang relationship can survive kung yung ego nung dalawa ay buhay. Yes, exactly. Why is that? Kasi walang, walang magdi-deny na ikaw yung tama. Yung bawat, kapag nasa isang relationship kayo at meron kayo nitong pride, meron kayong ego sa inyo, hindi mo tatanggapin I'm so sorry, ako yung may mali. Lagi nang iisipin mo, ako yung tama, ikaw yung mali. At sa marriage, walang, ayaw nila patalo, and then kahit na ng marriage, separation. So imagine mo, konting pagkakamali lang na, sabihin lang, I'm so sorry, nagkamali ako. Mas pipiliin nilang mag-separation kaysa magpakumbaba at humingi ng tawad. This is very interesting. We see that many times. Parang mas madali, mas pipiliin, mas Yeah. madali na maghiwalay Yeah. kaysa humingi ng tawad. Can you just think about this for a while? Kasi may mga tao na yung ego nila is so big, so high. Meron silang gustong patunayan. Even if it costs yung kanilang relationship. Mhm. And that's why maraming ang relationship ang sira. Maraming marriages ang wasak, maraming pagsasama hindi masaya, all because yung ego ay buhay. But then, anong sinabi natin kanina? Either yung ego, yung pride will kill your marriage, which napag-usapan natin ngayon, o kaya naman your marriage will kill your pride. Ano namang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is that kapag kahinayaan naman nung dalawa, halimbawa, nagpakasal nga, yung nagsama sila, right? And they allow, and they want na yung kanilang relationship to be strong. They want to be together, talagang blessed. What happens? Yung relationship na yan will kill yung ego. Kasi they will learn to be humble. I'm telling you, walang relationship na masaya, walang mag-asawa na masaya, na proud. Whenever you find relationship, mag-asawa, na they are happy, they are successful, you can be sure humbleness is part of it. Sometimes, Marge, sila ay tama, but they would go down. Hindi sa tinotolerate, but just to yung pinag-usapan natin nung Sunday na mercy, ba? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So they try to understand yung tao. They try to understand bakit ganyan siya mag-isip. Right? Siguro kaya siya ngayon, kaya siya ganyan. Maybe mainit yung ulo niya kasi siguro galing sa trabaho and so on. Ano yung sinasabi ko? Hindi sila madaling mang-judge. Hindi sila madaling tumalon sa conclusion. Pero yung taong hindi humble na ganyan, they always, isang tingin, yun na yun. And whenever you see marriage na masaya, magkasama yung asawa na masaya talaga, you can be sure humbleness is part of it. You can be sure. Kasi, anong ginagawa yung marriage? Pinapatay yung ego. You see, sabi sa Biblia, very interesting, di ba? Nung makita ng Diyos si Adan na mag-isa, sabi ng Diyos, it is not good. It is not good for a man to be alone. Right? But pwede nating mabasa yan at intindihin yan in different ways, different meaning. Bakit sinabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone? Maybe, lagi natin ginagamit yung verse na yan to say, kita nyo, kaya kayong mga single, kita nyo, good for a man to be alone. So dapat, right? We use that para sometimes to say, hindi, mabibless kayo sa love life. But not just that. Totoo yun, but not just that. It is not good for men. Bakit hindi mabuting mag-isa yung tao? Kasi kapag mag-isa yung tao, walang mag-check ng ego niya. It is not good for men to be alone. Kapag mag-isa siya, yung mga single, gagawin ko anong gusto. Sasabihin kung anong gusto. Iisipin kung anong gusto. Right? Yes or no? Yung mga married, yung talagang gustong magkaroon ng blessed na marriage is not like this. Kasi, yung asawa mo, sasabihin sa'yo yung ayaw mo marinig. Yun ang isang ng marriage. Kung ano yung ayaw sabihin ng iba, even ng parents. May mga bagay na hindi sasabihin ng parents, pero sasabihin ng asawa mo.
Kasi siguro sa parents, sasabihin, hindi, ano kaya, baby boy. Para sa kanila, perfect, na? Baby boy, baby girl, princess queen, and so on. Okay, okay. Now, sa marriage, maririnig, yes, asawa ka, and so on, pero sasabihin sa'yo, eto ay ganito, ganyan, ganyan. So, yung marriage, ginawa ng Diyos actually for a reason that is so interesting. Magugulat kayo sa reason kung bakit ginawa ng Diyos yung marriage. Do you want to know? Do you want to know kung bakit ginawa ng Diyos ang marriage? Do you want to know? Okay, let me show you. God created marriage to kill you. God created marriage to kill you. At siguro katulad kayo ng dalawa dyan, gulat na, what? God created marriage to kill. Yeah. To kill what? To kill yung ego. Kapag pumasok ka sa marriage, you cannot remain the same as before. You need to change. You need to change. And this is something, Marge, na kailangang matutunan. Pag pumasok ang tao sa isang relationship at ayaw nilang magbago, ego tawag doon, yon ang papatay sa marriage. Pero pag pumasok sila sa relationship, willing na magbago, yon ang magdi-bless sa kanilang relationship, yon ang papatay sa kanilang pride, sa kanilang ego. Yun yung key na magkaroon ng blessed marriage. Why is that? Kasi doon nagsisimula kapag meron kayong maturity, to understand, meron kayong, mercy, right? Unawain yung tao, ready, really, meron kang itong desire na tulungan yung mapapangasawa mo. Hindi pride yung paiiralin mo. Kasi sa mag-asawa, lagi kayong meron makikita na hindi maganda. So, ano yung gagawin? Kailangan mong sabihin. Masakit man sa, sa tenga, parang yung said, gusto mong mag-react, pero, Kasi gabi ka naman. Hindi, ikaw lang nagsasabi sa akin yan. right? Yung mga kaibigan ko, hindi ganyan. O yung iba, yung mga magulang ko, never ko narinig yan sa kanila. Ikaw lang, imagine mo yung dating kakapangasawa mo pa lang, di ba? Hindi pa nga tayo longer na mag-asawa, hindi yan sasabihin mo. So, Judgmental ka, but not really. Sometimes may mga criticism na hindi really to put them judgmental. down. Yeah. Yun ay criticism to help you grow. To help you grow. Mga bagay na siguro nakita ng iba pero wala silang lakas ng loob sabihin sa'yo. But now na married ka, hindi kaya nang i-tolerate nung asawa mo kasi siya yung kasama mo 24 hours a day. Hindi niya kaya na So, yung mga kaibigan mo, sasabihin nila na okay lang kasi hindi naman sila yung kasama mo sa bahay. Pero yung kasama mo all the time, katabi mo sa kama all the time, sasabihin sa'yo yung dapat sabihin. So, yung marriage, this is very interesting. Funny but interesting. God created yung marriage to kill us. Kapag pumasok ka sa relationship, you need to be ready na mamatay yung ego mo. If you do not allow this, what will happen? You will suffer. In fact, yung Panginoong Jesus may tinuro something amazing regarding this. Ginamit ni Jesus yung analogy ng pagtatanim nung tinuro niya yung tungkol dyan. Sabi ng Panginoong Jesus, most assuredly, I say to you, unless, maliban, a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Maliban na bumagsak yung wheat sa lupa at mamatay, maliban na mangyari yan, it will remain alone. What an amazing analogy. Maliban na bumagsak at mamatay. Hindi lang basta bumagsak, mamatay. So, dali natin sa ating love life, sa ating marriage. Maliban na, tayo ay magpakumbaba, magsak na, magpakumbaba, at mamatay. Yung ego patayin. Sometimes, gusto mong gawin yung gusto mo, pero alang-alang sa marriage mo, hindi mo gagawin. Mamatay. You will remain alone. Nasa isang relationship, may mga taong nasa relationship, they're alone. Mag-isa. Kunyari may asa, pero mag-isa. They will remain alone. May mga single, alone. Not because they are single, but because
They hold on, Marge, dun sa pag-uugali na no one can support. Nothing. Kasi, how can you expect happiness kung yung tao ay puno ng ego, puno ng pride, and laging siya yung gustong marinig. So, unless maliban na mamatay, yung tao will always be alone. At dito nga yung sinabi ng Panginoong Jesus is so true, right? Na kung gusto natin really magkaroon ng blessed na family, kailangan o relationship, unang-una kailangan natin really patayin yung ego. Kasi lahat tayo merong ego. Wala, ako, very humble ako, lahat tayo may ego. So maraming beses, kaya marami, like for example, sa case namin, kaya nung umpisa namin sa aming marriage, lagi kami, merong misunderstanding kasi meron kaming ego. Ganito nung pinakasalan mo, so tapat, magtiis ka. Right? So yun yung ego ko. Pero nung, really, nalagay ko yung sarili ko sa shoes niya and understand him. Why ganun din yung reaction niya? Si bawat tao really merong ego, kahit na Christian ka, kahit na you are believers, lahat tayo merong ego. That's why sinabi ng Diyos, it's not good for men to be alone. Kasi yung relationship, yung marriage tend to kill yung anong yan. That's a system na ginawa ng Diyos para patayin yung natural na meron tayo. Simula pagkabata. Simula pagkabata, meron tayong ganyang belief. Tama tayo lagi and so on. So, nakita ng Diyos, it's not good for men to be alone. Mas magandang meron siya. Sometimes, yung kanyang asawa is talagang, iba yung nakikita. Nakikita ng asawa yung hindi niya nakikita. Usually, it's like this. Especially kung pareho kayong Christian at pareho yung faith ninyo, may mga bagay na nakikita yung isa't isa na hindi nakikita ng iba. And so, it's very hard para sa mga taong, proud na tanggapin yung salita ng kasama nila. Right? But remember yung sinabi ni Jesus, unless na mamatay, bumaba muna, bumagsak at mamatay, it will remain alone. Pero kapag namatay, what happened? It produces much grain. Pag namatay, may fruit. Yun yun. Pag namatay, may fruit. From the moment na matuto yung tao na talagang magpakumbaba, may fruit. Doon mo makikita ngayon yung fruit sa marriage. Doon mo makikita yung enjoyment. Right? It's amazing, isn't it? Pag yung tao ay proud, walang lugar para sa happy relationship. Wala talaga. Whenever you see relationship na masaya, it's because nagpapakumbaba yung dalawa. Hindi yung isa, yung dalawa. Parehong nagpapakumbaba to learn. Yung babae will learn to humble at mag-submit. Yung lalaki will learn to humble at makinig. Hindi porket siya yung leader, gagawin ng lahat. Yung head, siya gagawin lahat. No. Willing siya na makinig, umupo at makinig. Hindi porket siya yung head, gagawin kung anong gusto niyang gawin without even consulting yung asawa. Sabi ni Pastor, ako yung head sa pamilya, so gagastosin ko to, gagawin ko. No. Partnership. So ano yun? Pagpapakumbaba. Yung babae, same thing. Marami sa mga kasama natin dito sa Hong Kong Mart, sila yung kumikita, di ba? Sometimes madaling matukso na isipin, since ako yung kumikita, ako lahat. You know what? Desisyon ko to and so on. Well, iba yung istorya kung let's say hindi mapagkakatiwalaan sa pera yung asawa sa ngayon, di ba? Meron tayong mga na kaso na yung mga asawa nila hindi pa pwedeng padalhan ng pera kasi hindi pa pwede, di ba? Okay. Ibang usapan 'yon. Pero hindi pwedeng isipin na porket ako yung kumikita, anumang gustuin ko, 'yun ang masusunod. 'Yun ay malaking issue. May iba pa nga nagde-decide na basta na lang pumunta sa ibang bansa, nasa Hong Kong na, go-cross country, na hindi alam ng asawa. They make a decision by their own. Anong tawag diyan? Pride. They don't live as if they are married. Kasi kapag married ka, you have to ask, especially these things, these decisions, tatanungin mo, gusto mo, pwede ba? Paano ba? Hindi ka pwedeng gumawa ng desisyon mag-isa. Yeah. Kasi nga, they are married. They are two. They are no longer one. So, kayo na may mga asawa na nasa,
Pilipinas o kung saan man, really kailangan kayo magkaroon ng nung message yesterday, no last week, right, about mercy, right, unawain, right, kasi kung hindi nyo unawain yung asawa ninyo, kailangan ninyo really magkaroon ng intindihin siya, bakit ganun siya mag-react, right, kung ikaw nasa lugar na, ilagay mo yung place mo sa lugar niya na, for example, siya gagawin niya na lang yung gusto niya, hindi niya sasabihin sa iyo ano yung mararamdaman mo rin. Right? So, kailangan nyo na really pag-usapan yung especially yung mga mahalagang bagay. Huwag yung isipin, matagal na akong hiwalay. Right? Wala kaming communication, so ako nila yung magde-decide mag-isa. Pero, kung kayo, you want to have a blessed marriage, then you have to really, build yung good communication. Hindi na kayo dapat mag-decide ng kayo lang. Otherwise, yung marriage hindi mag-work. So did you understand yung tinutukoy natin today? Did you understand yung verse na sinabi ni Jesus regarding sa grain na kapag ka ito raw ay hindi bumaba o magsak sa lupa, namatay, mananatili itong alone. The question is, do you want to be alone? Even if may asawa ka, do you want to be alone? If you want to be alone, then don't fall to the ground, don't die. But if you want na mag-multiply yung iyong happiness, yung joy, gusto mong ma-experience yung blessed relationship, this is the only way. Remember na ginawa ng Diyos yung marriage to kill us. Interesting, isn't it? Hindi ito yung nilagay kong title kasi pag may ibang mga tao na hindi nanonood ng nakatingin lang sa title. Imagine, ang nilagay kong title ito, biglang ganyan. God created me to kill you. Sabi ko, alo. Grabe naman yung Diyos. Hindi, kaya ito yung pinili ko. Kasi pag ito, nilagay mo agad. Ay, my goodness, sabi ko, kaya ako single eh. Hindi pa nga pinapanood, di ba? So, but did you understand yung meaning? Did you understand yung meaning? Yeah. I hope you do. Okay? May the Lord bless you all abundantly. Magkikita tayo uli next time sa ating love therapy. And I hope may natutunan kayo today. Okay? Ano po bang natutunan nyo today? Pakisulat dito sa comment section ng natutunan nyo. Ano ang natutunan nyo? Why is it that it's not good na mag-isa ang tao? Bakit sinabi yun ng Diyos? Please, pakisulat dito sa ating comment section and we would like to hear from you. May the Lord bless you all. Magkita po tayo ulit next time. Bye-bye.